Golden State Warriors versus Portland Trail Blazers, game preview and key players. Sa paparating na preseason game ng Golden State Warriors kontra Portland Trail Blazers ngayong 2025-2026 NBA preseason, tiyak na maraming fans ang sabik makita kung paano babalik sa aksyon ang dalawang team na parehong may halong mga bagong muka, veteranong leader at mga batang may patunay pang kailangang gawin. Kahit preseason lang ito, malaking bagay pa rin para sa coaching staff at mga fans dahil dito unang makikita kung anong direksyon ang tatahakin ng bawat teams ngayong taon. Para sa Warriors, ito ang simula ng bagong yugto kung saan si Stephen Curry ay patuloy na magiging mukha ng prangkisa, ngunit ngayong season kasama na niya ang isa pang veterano sa loob, si Al Horford, ang former center ng Boston Celtics na dinala upang magbigay ng karanasan, depensa at composure sa frontcourt. Sa kabilang panig naman, ang Portland Trail Blazers ay patuloy sa kanilang rebuilding phase. Ngunit mas kumpiyansa na ngayon dahil sa mga promising young players tulad ni Shaedon Sharpe, Scoot Henderson, at lalo na ang bagong rookie na si Young Hansen, isang versatile big man mula sa China na kilala sa kanyang passing at shot blocking. Ang game na ito ay hindi lang basta exhibition, isa itong pagsilip sa hinaharap ng dalawang magkakaibang direksyon ng mga teams. Ang Warriors na naghahangad pa ng isa pang championship run bago tuluyang magbago ang era, at ang Blazers na nagsisimula pa lang magbuo ng bagong pundasyon. Isa sa mga pinaka-exciting na panoorin ay kung paano gagamitin ni Coach Kerr ang bagong rotation ng team. Sa mga nakaraang taon, nakilala ang Golden State sa kanilang small ball lineup. Ngunit ngayong may Horford, posibleng mag-eksperimento si Kerr sa mas balanseng kombinasyon ng shooters at frontcourt defense. Maaari nating asahan na magtatambal si Horford at Draymond Green, isang veteran duo na parehong marunong sa spacing, playmaking at defensive communication. Kung maayos ang chemistry nila, maaari nitong palakasin ang interior defense ng Warriors na medyo naging problema noong nakaraang season. Bukod dito, magandang subaybayan ang pag-usbong ni Brandin Podziemski, ang batang guard na maraming fans ang naniniwalang magiging susunod na mahalagang piraso ng team. Kilala si Podziemski sa kanyang hustle, matalinong pasa at kakayahang mag-adjust sa ritmo ng laro ni Curry. Sa preseason game na ito, siguradong bibigyan siya ng mas mahabang minuto ni Kerr upang ipakita kung kaya niyang maging second unit leader o kahit potential starter sa rotation. Sa kabilang banda, ang Blazers ay may ibang kwento. Patuloy pa rin silang nag-a-adjust at nag-experiment sa bagong identity nila bilang team na pinapatakbo ng kabataan. Si Scoot Henderson ang magiging sentro ng kanilang bagong sistema, isang mabilis at agresibong guard na gustong patunayan na kaya niyang pamunuan ng isang NBA team. Kapag nakaharap niya si Curry, ito ay magiging klasikong rookie versus legend moment. Makikita natin kung paano haharapin ni Scoot ang bilis at diskarte ng isa sa pinakamahusay na shooter sa kasaysayan. Dagdag pa rito, si Shaedon Sharpe ay aasahang mas magiging agresibo sa pag-atake at ang veteran presence ni Jeremy Grant ay magsisilbing gabay sa mga batang teammates. Ngunit ang tunay na wild card para sa Blazers ay si Young Hansen, ang 7-foot rookie na marami ang nagsasabing may natural na instinct sa passing at rim protection. Panoorin kung paano niya kayang makipagsabayan sa pisikalidad ng Warriors bigs tulad ni Horford at Green. Kung makakapagpakita siya ng magandang timing sa depensa at mahusay na pagpasa mula sa high post, posibleng masimulan niya ang kanyang NBA journey sa matatag na tono. Exciting ding abangan ang mga positional matchups. Ang duel ng mga guard Curry at Podziemski laban kina Henderson at Sharpe ay tiyak na magiging mabilis, puno ng 3-pointers at highlight plays. Sa wing positions, posibleng magkaharap sina Jeremy Grant at Buddy Hield, ang bagong sharpshooter ng Warriors. Si Hield ay kilala sa consistent shooting mula sa labas at kung mag-init siya ng maaga, posibleng makuha agad ng Warriors ang momentum. Ngunit si Grant na isang matatag na defender ay tiyak na susubukan siyang limitahan. Sa ilalim naman, ang sagupaan ni Horford at Green laban kina Robert Williams at Donovan Clingan ay magiging matindi. Bagaman pre-season, ang energy at intensity sa paint ay makikita dahil parehong teams ay gustong makita kung sino ang may mas malalim na rotation sa frontcourt. Ang Warriors ay kilala sa kanilang ball movement at spacing, samantalang ang Blazers ay nagsasanay ngayon ng mas balanseng estilo kombinasyon ng pick and roll offense at inside-out passing na sinimulan ni Coach Chauncey Billups.
Siyempre, bahagi rin ng preseason ang load management at minute restriction. Inaasahang limitado ang minute ni Curry, Butler at Horford para makaiwas sa injury, kaya malaking pagkakataon ito para sa bench players na magpakitang gilas. Maaaring bigyan ng spotlight sina Jonathan Kuminga na gustong patunayan na kaya niyang maging consistent scorer at Moses Moody, bagaman kasalukuyang may calf injury at baka hindi pa makalaro sa unang preseason game. Para sa Blazers, may ilang injury updates din. Si Toumani Camara ay nakaranas ng knee soreness kaya maaaring hindi rin makasali, ngunit ang iba pang reserves tulad ni Jabari Walker at Chris Murray ay makakakuha ng mas malaking papel. Ang mga ganitong pagkakataon ay mahalaga sa preseason dahil dito nakikita ng coaches kung sino ang maaasahan kapag nagsimula na ang regular season. Bukod sa mga individual performances, magandang panoorin kung paano i-a-adjust ng bawat team ang kanilang stratehiya. Ang Warriors ay malamang na manatiling umaasa sa kanilang motion offense kung saan ang bola ay palaging gumagalaw at ang bawat player ay kailangang marunong magdesisyon. Ang Blazers naman sa kabilang dako ay mas nakatuon ngayon sa pagpapahusay ng kanilang depensa, isa ito sa kanilang kahinaan noong nakaraang taon. Panoorin kung paano nila susubukang pigilan ang ball movement ng Warriors at kung makakapagtayo sila ng depensang may disiplina laban sa mga biglaang cuts at screens. Sa offense naman, magiging mahalaga kung paano gagamitin ni Billup si Scoot at Sharp bilang primary ball handlers habang inaayos ang spacing sa paligid ni Young Hansen. Sa mga fans, siguradong kaabang-abang din ang mga mini storyline sa laro. Paano babagay si Horford sa sistema ni Kerr? Magiging consistent ba si Podziemski bilang secondary playmaker? Kaya bang sabayan ni Scoot Henderson ang bilis ni Curry? At sa panig ng Blazers, makikita ba natin ang glimpse ng kanilang potensyal na core para sa hinaharap? Ang mga tanong na ito ay nagdadagdag ng lalim sa simpleng preseason matchup na ito. Hindi man ito magdedetermina ng standings, nagiging sukatan ito kung sino ang handa at kung sino ang kailangan pang mag-adjust bago magsimula ang regular season. Sa pagtatapos, ang tatlong bagay na dapat abangan sa laro ay malinaw. Una, ang chemistry at defensive adjustments ng Warriors, lalo na sa pag-integrate kay Horford. Pangalawa, ang pag-usbong ng mga batang core ng Blazers gaya ni Henderson at Hansen. At pangatlo, ang labang karunungan laban sa kabataan kung saan makikita kung paano ginagamit ng Warriors ang kanilang championship experience laban sa enerhiya at gutom ng isang rebuilding team. Kaya sa bawat pasa, tira at defensive rotation, tandaan natin, ang preseason ay hindi lang practice kundi preview ng kinabukasan. Kung ito ang unang sulyap sa magiging anyo ng dalawang team ngayong 2025-26 season, siguradong magiging kapana-panabik ang laban na ito, isang banggaan ng tradisyon, pagbabago at pag-asa sa panibagong NBA. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.